sa pagtitibay. Subalit isa lang ang tunay na daan na upang lahat ng iyay kamtan, Diyos na walang hanggan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba ang mga kataga? Napakasarap kapag ang pangunawa ay binahagi sa inyo at nang dahil sa pag-ikiisa nyo at pagnanasa nyong sa amay tumanggap, makakamtan nyo yaong pangunawang iyon. Kaya ang mga may unawa at nakakaunawa, di ba, may nararamdaman man sila, patuloy ang laban, patuloy ang pagsusumakit, patuloy ang pagsusumikap, nang sabi nila, Diyos ko, kahit saan at anong gawin ko, kung di kalooban mo, di ko kakamtin ang kalayaan kong ito. Ngunit sa kaloob at kagustuhan mo, kapag ginusto mo, sang iglap may paraan ka't kaparaanan para kamtin ko ang kagalingan. Nawa, gayon kayo dumulog. Nawa, ganyan ang inyong pagdulog. Sapagkat ang tao hindi kayang unawain ang lahat ng pangunawa ng kapwa-tao nila kung papaano may unawa ang isa't isa. Ngunit ang Ama, alam niya kung makitid, malawak, maiksi, mahaba ang iyong unawa. Buhay ba ang Ama? Kaya wala ring makatutupad, makagaganap para magpakabanal at maging banal. Subalit, kaya may Ama tulad niya, no? Umambon, maalimuom, may singaw, sumingaw. Sinong magpapaamoy niyan at sinong magbibigay ng amoy niyan? Hindi kayang ibigay ng tao ang ganyang amoy. Makagagawa ng pabango ang tao, makatutuklas ng anumang uring pabango ang tao sa iba't ibang amoy ng pabango. Ngunit ang alimuom, hindi nila matutuklasan kung paano ito. At yan ang katotohanan. May ginagawa ang Ama na di matutularan ng mga anak niya. Kaya't ang pagiging totoo at tapat sa Kanya ang panaligan nyo sa tuwina upang may gawin sa inyong buhay na di kayang gawin ng kahit na sino. Iyaon na nga ang himala at hiwaga. Buhay ba ang Ama? Tulad ng hamog. Kahit na magdilig ka, hindi mo magagawang magbigay ng hamog tulad ng hamog na binibigay ng Ama. Kahit gumamit ka pa ng maraming butas na pandilig, hindi mo magagawa yung hamog na nakaibabaw at pumapainlan lang patungong alapaap at bumababa sa lupa. Ang tubig kahit na gaano kataas ang iyong hose na tinatawag at ginagamit, may hangganan ng taas at may hangganan kung hanggang saan babagsak. Ngunit ang Ama, kapag ginusto niyang laganap sa lupa, magagawa niyang sabay-sabay niyang paulanin ang mundong ito. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ano lamang ang dapat? Mabuhay ang paniniwala, mabuhay ang pag-asa, mabuhay ang pananampalataya, mabuhay ang pananalig. Hindi ito kayang buhayin ng bagay at salapi. Kaya ang bubuhay ay Diyos, Espiritu. Hindi masamang espiritu, kundi mabuting espiritu. Kaya halina, halina, halina mga mahal. Ang pabango, kahit pagkabango-bango, ilan lang tao ang makakasamyo niyan. Maliban lumapit siya doon sa mabangong iyon. Ngunit ito, lahat kayo, pati si Apo Kunching, pinaamoy sa kanya upang mapatotohanan kahit nasaan ka, ang alimuom maaamoy mo. Ibig sabihin, kahit saan ka, maaamoy ka ng Ama, makikita ka ng Ama kung anong uri kang pagkatao na anak niya. Kaya nga, sa Kanya kayo magpakilala, sa Kanya kayo sumuko, sa Kanya kayo maghandog, sa Kanya kayo tumupad, sa Kanya kayo maglagak, sa Kanya kayo maniwala, at siyang sa inyo'y magbibigay ng marapat na kaukulan sa inyong ikatutuwa. Buhay bang Ama? Masaya bang buhay? Kumusta ka na, anak?
Nakatulog ka ba? May pagbabago ba sa iyong pagtulog sa dakong ito? Yan. Wala ka pa namang nilagok, di ba? Wala ka pa namang ininom, ano? Yung lagok na tinatawag, ano? At lalong wala pa namang sinabi sa iyo na, huy, matulog ka. Subalit, ano yung ibig sabihin nun, mga minamahal ko? Yan ang patotoo. Kapag pinayapa ng Ama ang isip mo, paghikap mo pa lang, nakalimot na isip mo, umaharok na bibig mo, patag na loob mo, mata mo'y pikit na ito. Buhay bang Diyos? Sulong ngayon, saan nyo huhuguting galing at talino ang mga binaybay ko sa inyo? Walang makapagdudulot ng sensya nito, kundi espiritu. Walang makapagdudulot ng teknolohiya nito, kundi espiritu. Kaya't yaon ang patuloy na tuwibikain sa inyo ang pagkakaiba nitong mundo at ng espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kahit na si Apo Kunching, kahit na si Constancia, bilang pagkatao, mahina rin, marupok din kapag nasa pagkatao. Kaya't patuloy ang hiling, patuloy ang dulog, patuloy ang panambitan, ako'y patapangin mo. Gayon din nawa kayo, nang ibigay din ng tapang, sapagkat walang tunay na matapang, maliban ng Ama na pinagmumulan ng buhay. Tapang sa kabutihan, tapang hindi para makipag-away. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? May mga taong pinangangalandakan kung anong meron sila. Mayroon namang mga taong kung ano meron sila, nililihim nila. Iba't iba ang kaloob, iba't iba ang nasa loob ng tao. Ngunit, ano ka man, ano mang sa loobin mo at niloloob mo, alam ng Ama, talastas, tarok, talos, nalilirip niya ito. Kaya nga, ipalirip niyong ganap ang puso niyong taglay, ipasuri niyong ganap ang isip niyong taglay, upang buo niyong pagkatao, siya ang mangibabaw. Pagharian kayo, mga mahal ko, hindi ito kaya ng tao, di kayang gawin ito ng tao. Ngunit ang Espiritu Santo, kayang gawin sa inyong pagkatao. Kaya't halina, halina, halina mga mahal ko, wikaing maliwanag nyo, bigkasin nyong hilingin sa Ama ito. Ama, Espiritu mo ang manguna. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay bang Ama? Kaya, kung nais ng pamilya niyong masuri ang inyong mga kaloob-looban ng katawan, kung nasusuri naman ng Ama ang inyong kaloob-looban ng katawan, siya pa rin ang sa inyo'y pangibabawin at pangunahin upang kayo'y palakasin, palusugin habang nabubuhay. Sa gayon, anuman ang makita sa inyo at anuman ang matuklasan ng kapwa nyo, ang Ama pa rin tumutuklas ng kalusugan para sa inyo, siya pa rin magbigay ng ligaya ng buhay nyo. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Sapagkat ang tao ay maghahanap, ngunit kapag nakita, at nakita mo nga kung anong nakita mo, hinahanap mo, dapat doon maging matibay ka, matatag, na siya pa rin, Ama pa rin, ang pangunahin, upang anumang makita at nakita, siya pa rin ang maglinis at magalis ng anumang nasilayan. Ng pagsusuring mata ng tao, ng pagsusuring linis ng tao, ng pagsusuring talino ng tao, sapagkat ang Ama ang tunay na buhay. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya nga maliwanag kong sinasabi sa inyo, hindi masama ang magpadoktor, hindi masama ang magpagamot, magpasuri ng lahat-lahat,
Ano po ang masama? Ang mawala ng tiwala. Ang matakot sa inyong mga pinasuri. Kundi, lagi niyong tandaan, niloob man at nagkaroon man sa mga pinasusuri sa inyo, Ama pa rin ang asahan nyo kung ano yon, habang nabubuhay kayo at nabubuhay, mabubuhay at nabubuhay, siya pa rin ang inyong kalasag ng buhay. Pagharian kayo, mga mahal ko, buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Patnubayan kayo na't pagharian ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Buhay ba ang Diyos? Salamat, salamat, salamat sa bahaging kaloob po ng Ama sa mga mensaheng niyang binabaybay at pinagninilayan ko sa tuwing ako'y nag-iisa, na kung hindi po sa mga katagang salita niyang dinaratal na yan, pare-parehas po tayo. Siguro, sa mga pinagdaraanan, kundi ka nang huhuli ng tutube, nakaratay ka. Buhay ba ang Diyos? At yan po ang gusto ng kalaban para mawalan ng mananampalataya, mawalan ng nagpupuri sa Ama, mawalan ng pumaroon sa Kanya, at mawalan ng tapat na anak siya. Ikaw, kung nandyan ka na sa buhay mong pananalig, papatayin mo pa ba yan at pahintulutan mong mamatay? Hindi na dapat, kundi patuloy na ipabuhay at mabuhay sa tagapagbigay ng buhay. Walang makapagbibigay nito, tandaan po ninyo, kundi ang pinagmulan ng buhay. Kumusta na kayo? Kapag nasa pagkatao ka, hindi mo kayang magpakatapang, lalo tigit kung nananaig yung kaya nga po mayroong kumakabog-kabugan dibdib, di ba? Kaya nga po mayroong hindi mapakali, di ba? Ngunit huwag, dapat, huwag mong gawing matakot ka. Hilingin mo sa Ama, patapangin niyo po ako. Alisin niyo po ang pagkabahala, pag-aalala ko. Ang buhayin niyo po ay ang masigla at buhay na pananalig ko sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, alin ang mas maganda? Ang nakakapakinig ng mga aral ng Ama o ang pinakikinggan mo yung mga salita lang ng kapwa mo? Alam niyo po, tinahamon ko kayong lahat kapag ang pinakinggan niyo lang ay ang mga bali-balita. Baka isang araw sa pagkataokot mo at pagkabahala mo isa ka na rin sa may nervous breakdown. Ngunit, kapag ang pinakikinggan mo ay ang salita ng Ama, sigurado, kapag pumapasok sa iyo yung pag-aalala at naalala mo, ay hindi ito sa Ama, nawawala sa diwa mo ang pag-aalala at lumalakas, tumatapang ang loob mo. Kapag pumapasok sa puso mo ang lungkot, naalala mo, hindi sa Diyos ang lungkot. Pilitin mo, pinipilit mo, ikaw ay magpakasaya. Kaya't hahanap ka ng makasasaya, makapagpapasaya. Hindi ang hahanapin mo ang ikalulungkot mo pang lalo ng puso mo. Buhay ba ang Diyos? Kapag pumapasok na yung galit, naalala mo, hindi pala sa Diyos, Ama mo ang galit. Aba, pagsusumakitan mo na, sasabihin mo, Diyos ko at Ama ko, kahit simpleng panalangin lang itong binibigkas ko, ang galit ay ipara mo na at ang galak ang sumaakin upang ang buhay na pag-ibig mo ang aking maramdaman, hindi ang galit ko. Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag nakita mo ang kapwa mo, Diyos ko, kawawa naman siya, baka kaya ako magkasakit din ng ganon. Alam mo, hindi mo dapat pagbasihan ang kapwa mo kung anong nakamtan niya sapagkat hindi kayo pares ng kapalaran.
Alam mong hindi gayon ang dapat na maging ugali mo. Anong gagawin mo? Diyos ko, pagalingin niyo po si Hana, yung kapatid kong ito. Makapagpagaling nawa po ang panalangin kong ito at makatulong sa kanya. At ako naman po ay huwag mong loobing magkatakot na magkasakit akong tulad ng kanya. Kundi manalig ako na habang nabubuhay, ang pagtitiwala ko ang siyang buhay sa puso ko. Buhay bang Ama? At kapag naalala nyo, Diyos ko, may sakit pala ako, baka mamatay na ako. Ay Diyos ko, alam ko, hindi ikaw ang nagbibigay nito, sapagkat alam ko, ikaw ay buhay, at ikaw ang bubuhay sa akin. Kaya, hihilingin mo, Panginoon ko at Diyos ko, alisin mo po ang anumang gugulo at gumugulo sa isip ko. Bagkos, payapain mo ako at manalig akong magaling na ako. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O katulad niya, no? Sa hain pa lamang, mapagninilayan ninyo. Ang gustong ihain ng Ama rito, pinababatid, pinaisip niya sa taong naghahandog. Buhay ba ang Diyos? Pag ginusto niyang walang hain, wala siyang pinapadalang hain. Walang nakakaisip magdala ng hain. Dahil si Apo Kunching walang pambili ng hain. Buhay ba ang Diyos? Sa makatwid, anong ibig sabihin? Kung hindi mo kaya at wala kang kakayahan, may kakayahan ng kapwa mo, susugo ang Ama mo para may makita ang kapwa-tao. Buhay ba ang Diyos? Meron namang pambili. Siyempre, wika nga ng Ama, aba anak, ang binibigay mo sa kanila at ibibigay mo sa kanila, ang hain mo sa kanila ay ako, hindi bagay. Kaya ang pagtuunan mo ng pansin ang aking aral, upang ang pinagtutuunan mong pansin aking inabibigay at binibigay sa kanila, ako naman ang magpadala ng yahain kong material at bagay. Buhay ba ang Diyos? At ng pagkain ng tiyan. Sapagkat inuna ko ang pagkain ng kaluluwa at kasama na ang pagkain ng katawan. Kaya kasunod naman ang kabusugan ng tiyan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran, sumainyo ang kapayapaan. Nagpatawad na ba kayo? Kahit na napakaliit na kasalanan mo, dapat huwag mong ipagmalakit, ipagyabang. Konti lang kasalanan ko, siya malaki. Ba't ko siya patatawarin? Ikaw nakarampot, kahit malaki ang kasalanan ng kapwa mo, masigit ka nga dapat magpatawad nang sa gayon. Ang karampot mong kasalanan, lalo pang pabanalin ng Ama at ang pinatawad mo ay mapatawad din niya. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kung ikaw ginagawan ka ng mabuti ng Ama, hindi mo nakikita ang mabuting nagagawa niya sa iyo at ang nakikita mo ay masamang ginagawa ng kapwa mo, paano mo siya nakilala at kinikilala? Kaya't huwag mong suriin ang mga magaganda lamang, kundi maging ang pangit. Ngunit huwag kang madaig sa pangit, madaig ka sa magandang gawa ng Ama. Buhay bang Ama? Kaya huwag kang tumingin lamang sa bagay, kundi sa gawin at gagawin, ginawa at magagawa ng Ama. Buhay bang Ama? Minamahal, nagmamahal, parehas lamang. Parehas na tao, parehas kapwa-tao. Ngunit ang tunay na napagmahal at mapagmahal, na nagmamahal sa kapwa-tao at kapwa-tao mo, ay nakikita mo ang Ama, ang higit sa lahat, kanino mang tao. Buhay ba Ama? Kaya sa inyong lahat, singkamas. May vitamina ba ang singkamas? Kapag ikay nauuhaw, may singkamas ka, kainin mo, sipsipin mo, wag mo lang lulunukin yung katas dahil baka mabilaukan ka kung walang tubig, hindi mo mailulunok. Pero kung nauuhaw ka, yung katas noon, lagukin mo, yung sapal, itapon mo, napawi, uhaw mo. Tama ba? Totoo ba? Ngunit kung uhaw na uhaw ka, kumain ka ng singkamas, nilagok mong lahat. Pagkatapos, bumara,
Sabi mo, kaya ako kumain ng singkamas para mawala ang uhaw ko. Nabilao ka naman ako. Eh, ba't di mo ginamit ang sentido? Katas nga kailangan mo, ba't pati sapal inilun mo? Dapat, kung hindi ka nauuhaw, pati sapal, ay lunukin mo. O kung kaya naman, may tubig ka, na oras na mabilaukan ka, may kasunod na tubig, hindi doon sa, paano ka pangangata ng singkamas para kumatas, kung bilaukan ka na nga, eh de tubig na ang kasunod, buhay bang Ama? Kaya nga binigyan ng isip ang tao para gamitin ito. Hindi lang ang matatalino sa mundo ang makapagtutupad nito. Kahit mangmang ka pa sa sanlibutan, matalino ka sa Ama, magagawa mo iyon. Alam kong may magagawa ang Ama.